Ama, sa aking pangalan ay pagkakalob sa inyo. Kita po ninyo. Nakakatuwa, no? Ilan na yung nakasulat dyan na humingi kayo? Inuna natin kanina, humingi kayo, kumatok kayo, maghanap kayo. Laging bukang bibig ni Jesus yung humingi kayo. Masama bang humingi? Di ba? Masama. Pero, hindi yan tinuturo eh. Ang tagal na natin namumuhay sa may reliyon, pero hindi po natin sineryoso yung salitang yan ni Jesus na humingi kayo. Kapag sinunod natin yung tinuturo ni Jesus, galing, pwede ka nga hindi mamatay. Alam mo yun, di ba? John 8:51. Kabisado natin yun. Pakibasa mo, Sister Lita. John 8:51. Pag sinunod natin yung aral ni Jesus, aral ni Jesus yan eh. Humingi kayo sa Diyos. Pakibasa, Sister Lita. 8:51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita sa kailanman ng kamatayan. Tingnan mo, anong gagawin mo lang? Sundin yung aral. Puro aral ni Jesus yung kanina napapakinggan natin, di ba? Aral ni Jesus yan, right? Kumatok kayo, bubuksan. Humingi kayo, kayo ibibigyan. Mateo 21:22. Yan, sige. Mateo 21:22. Ano man hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Kita niyo. Nakuha ba ninyo? Tinuro ni Jesus yan. Ulit, tayo, sister. At lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Hello? Gusto niyo? Sino sa inyong dalawa ang gusto mag-abroad? Pumunta ng Israel o kaya sa Iran? Ba't naman doon pa sa may gera? Ako nga pala, sino gusto magpunta? Kayo ba, may plano ba kayong pumunta ng ibang bansa? Punta ng Iraq ng ano, ng Kayo dalawa, wala ba kayong plano ng ibang bansa? Wala? Anong plano ninyo? Gusto nyo mag-college o mag-ano? College? Pumasok. Iningi mo sa Diyos. Di mangyayari, iningi mo pala eh. Ano sabi? Basahin mo din yung binasa mo. Matay 21:22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Wow. Diba? Mateo yan. Nung si Jesus, kasama niya rin si Marcos, meron ding sinabi si Jesus sa Marcos 11:24. Basahin niyo Marcos 11:24. Tingnan niyo kung ano sinabi ni Jesus. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun. At Matatanggap nyo na nga. ninyo yun. Yung ba, paniniwalaan mo, Lita? Paniwalaan mo. Ano gusto mo, Mercedes? Baka meron ka doon sa sakyan. Hindi ka naman driver, ba't hihingi ka ng kotse? Anong hingin mo? Kita Learning, hindi po Mercedes-Benz. Braso ni Mercedes. Braso. Oh. Pagkain naman yung alam nito, kapira sa Tita Bergie, anong hinihingi mo? Bubong? Alwagi. Bubong eh. Kontraktor ng bubong. Sinasabi nga sa inyo, contractor eh. Pambayad daw. Humingi ba kayo sa Diyos ng sa bubong? Baka naman, binigyan na kaya ito ni Lord ng pangyero eh. Hindi naman doon dinala eh. May paralyze sila. Pero
Ganito ako. Bibigyan ka niya. Ganito ako. Ano yung kupata ko. Abo. Ganito ako. Ang dami na lang pitama. Kulay pink. Hinihingi sa bubong. Lucas 11:9. Milyon daw hinihingi sa bubong niya. Milyon? Milyon. Ba? Baka naman pa ako nun ibang At kung papi. Ginto pa ako. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Oh, Magsihanap kayo at kayo'y mga kumpong. magsituktok kayo. Kayo. Pagbubuksa. At tignan mo, ang dami sinabi ni Jesus niyan, pati kay Lucas. 11:9, di ba? Oh. Ang dami tinuturo ni Jesus yan, puro sa pagano yan, paghingi sa Diyos. Alam niyo ba yung lisensya ko, bakit naayos? Wala, hopeless na ako eh. Hiningi ko. Oh, biglang na lang eh, gusto na ako dinala. Nung pumunta ako, eh bakit doon ako napapunta sa kanila? Yung pala, eto pala gagamitin ng Panginoon sa akin. Hiningi ko kasi. Oh, ang dali lang. Na, ang bilis. Naayos ang lisensya ko. Naku po ba ninyo? Ganun po kabait ang Diyos. Ibibigay niya kung ano hinihingi mo. Pati asawa hinihingi. Kaya wag kang titingin sa gwapo. Kaya ka nagkagusto dahil gwapo. Wag yan. Ang hinihingi, ang asawa, ay hinihingi rin sa Diyos. Di ba? Hindi po. Lahat po ng Mabuting bagay. lahat po ng bagay ay nasa kalooban na rin ng Panginoon. Magbigay tayo ng example, si David ba napunta sa impyerno? Si David, pinatay niya pa ang asawa ni Bathsheba, si Urias. Nasa Bible yan. Ha? May asawa si David, may asawa si Yes. Ang asawa. si Bathsheba. Pero pinatos pa rin. Akala ninyo, no, sasabihin ko sa inyo, walang bagay na nangyayari dito kung hindi rin naman sa kalooban ng Diyos. Ang bawat isa ay may purpose. Lahat ay may dahilan. Pero ang gusto lang ng Panginoon, hingin ninyo kung ano yung ibig. To prove lang para patunayan sa buhay mo na merong buhay na Diyos na pag humingi ka, ibibigay. Kasi ano ba yung topic natin? Hiningi ko ang karunungan. Yung maintindihan mo salita ng Diyos at makabisado mo ay isang karunungan. Minsan nga, nalilimutan ko na kung ano yung dala ko eh. Yung bang sabi natin kabubuhan, kung talagang parang hindi ko na masyadong nintindi, nawawala eh. Pati cellphone nawawala eh. Pero hindi mawawala sa akin salita ng Diyos. Naku po ba natin? Ano ba mahalaga sa buhay natin? Material? Pera? Ano ba mahalaga sa atin? Ang pinakamahalaga, salita ng Diyos. Dahil yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Yan ang magdadala sa atin sa eternal life. Naku po ba ninyo? Kaya nga akin pong sinasabi sa inyo na sa pag-aaral na ito, bigyan po ninyo ito ng napakalaking halaga dahil hindi mangyayari ito kung hindi niya kalooban. Hinirang kayo. Naku po ba ninyo? Hinirang po kayo. Tayong lahat hinirang. Kaya dapat, ano sabi kanina, manatili ang bunga, mamunga kayo, mayo kayo. Gusto rin ni Lord na meron kayong bunga. Kasi iharap tayo ni Jesus sa Ama. O ito, ang anak ko. Ito, ang anak nyo. Namunga ito. May pagmamalaki ka. Hindi ka niya ikakaya. Kasi yan sabi ni Jesus eh.
kapag ang sino man ay kinaya ko at ang aking mga salita, ikakaya ko rin siya. Ngayon, pagkakaharap ka na, hindi mo siya kinaya, nagkaroon ka ng bunga, proud si Lord sa'yo. Ama, ito si Nestor, ang bunga po ito, tanggapin po ninyo. Andito po si Lita, tanggapin po ninyo. Andito si Virgie, tanggapin po ninyo. Ama. Yung mga may bunga, pinagmamalaki ni Jesus, magkaroon kayo ng bunga. Halimbawa sa inyo, family sa inyo, kayo po ang magkano ng bunga sa pamilya. Family. Ako po, till now, nag-share pa rin ako doon sa aking mga anak. Manugaw. Kasi siyempre, may asawa na, may mga anak. Patuloy pa rin ako nag-asa tungkol sa Panginoon. Hindi ko pwedeng pabayaan kasi gusto ko rin silang ikarangal ng Panginoon. Huwag natin pabayaan yung mga mahal natin sa buhay. Ilan po ang mahal niyo sa buhay? Auntie. Dalawang anak at saka siyam na po. Yun po ang sasama ninyo lagi sa inyong panalangin. Ano sabi? Manalangin kayo at anumang hilingin ninyo sa panalangin. Ano? Pagkakaloob niya. Ano man ang hilingin ninyo sa panalangin, yun po pala ang papanalangin nyo. Yun po yung mga mahal sa buhay. Ganun din sa inyo. Mga sister, yung mga pamilya ninyo. Mahal ninyo magulang nyo, buhay pa. Isama nyo lagi sa panalangin, hingin ninyo sa Diyos. Mangyayari. Kayo, lagi nyo itaas sa prayer, Sister Biggie. Yung inyong mga mahal sa buhay. Ganun din ako, ganun ang ginagawa. Hindi pwedeng hindi kasi nagpe-pray ko tayo. Kayo po, Tita Virgin, panalangin mo, sino ba yung mahal mo? Dinamis din. Diba? Kaya nga tayo po lahat, masasabi po ako sa inyo na napakabuti ng Panginoon. Tinuturuan niya tayo. Hindi ko ito turo po ito ng Panginoon. Binabasa lang natin sa Bible. Lahat yan ituro ng Panginoon Jesus. Sabi niya, learn from me, mag-aaral kayo sa akin. Yan ang sinabi ni Jesus sa Matthew 11:29. Okay ba? Sa nga po yung Matthew 11:29. Sa iyo, Sister, Lita? Pasanin ninyo ang aking pamako at mag-aaral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at matutungan ninyo ang Kapahingahan. kapahingahan ng inyong mga Kaluluwa. Tuloy pa. sapagkat malambot ang aking pamako at magaan ang aking kasan. Tapos, Sarado na ba? wala na. Ayan. May sinabi mag-aaral kayo sa amin. Ayan. Wala. Meron. Ba't hindi ko narinig mag-aaral ka sa akin? Basta hindi nyo ang pamako. Oh. Matuto kayo sa akin. Ayun, matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mabuti at may magaan. Yun sa'yo. Pakibasa mo. Pasanin ninyo ang aming pamato at mag-aral kayo. Mag-aral kayo sa akin. Yung kanyang tinuturo, pag-aralan natin. Mag-aral tayo sa kanya. Ako po ba niyo? Iba, O sige, ito, hindi na iba. Book of John to talagang kay John ito. 16 ng John, verse 23 and 24. Buksan po natin. 16, 23 and 24. At sa araw na yaon ay hindi na kayo magtatanong sa akin Oh. ng anumang tanong, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay na sa inyo ang aking pangalan. Sa aking pangalan. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingin anuman sa pangalan ko. O tingnan ninyo. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap Pala yung lagi upang hindi na. malubos ang inyong kagalakan.
Para magalakad ng susisalita eh, di ba? Alam niya, hindi tayo humingi. Kasi nga, yung hindi natin paniniwala sa Diyos, hindi tayo humingi. Akala natin wala siya. Sa kwarto, manalangin ka, hingin mo ng totoo. Hingin mo, huwag kang magduda. Ibibigay. Sabi ng Panginoon sa atin eh. Siya nakakaalam, si Jesus. Siya ang karunungan ng Diyos sa atin. Di ba? Sa'yo, pakibasa mo sa Tagalog mo, 16:23-24. At sa araw na yaon, ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. No. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang kayo'y wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Natutugan ninyo. Okay ba? Sa Virgin, ngayon ang pira. Hindi na. Pagka, hindi man tayo humingi ng milyon. Hindi man tayo humingi na alam natin, imposible naman. Yung kailangan nyo, yung lang sasabihin nyo, kailangan ko po, Panginoon, humingi ako. Huwag mo pe-presyo ng milyon, grabe naman eh. Saan mo natalin yung milyon? Di ba? Ang dyan, yung puso mo nababasa ng Diyos, kung ano yung tama lang na hiningi mo. Pero, maniwala lang kayo, sabi ni Jesus, at ito'y mangyayari sa inyo. Ibibigay pa naman. Marami na po ako nga, patutungo sa bagay na yan. Kayo po, humingi po kayo para may patutungo kayo. Humingi po kayo. Humingi po tayo sa Diyos. Ang daming sinabi diyan, napakaraming salita ng Bible, yung paghingi sa Diyos. Kung babasahin natin, napakarami. Santiago chapter 1 verse 5. Buksan po natin. Santiago chapter 1 verse 5. Santiago chapter 1 verse 5. Ngunit akong sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Hindi kayo susumbatan ng Diyos. Yan ang hiningi ko, yung karunungan eh. Diba? Hindi nanunumbat ang Diyos. Hindi siya mag-react sa'yo. Basta humingi ka ng karunungan. Malaya ka, magiging marunong ka. Humingi kayo ng karunungan. Magiging marunong ka. Yung madali kayong makaunawa. Yung salita, nakakabisado. Karunong na din. Hello, hindi mo ba tayo? Karunungan po yan, ante, no? Humingi po kayo ng karunungan sa Diyos. At lalo, kay ante, ang importante sa inyo, yung prayer. Ano mang hilingin ninyo sa panalangin? Maniwala kayong ibibigay sa inyo at ibibigay. Maniwala. Nakatulog na kayo, di ba? Hiningin nyo sa Diyos. Kita po ninyo. Talagang pati pagtulog, pati para sa ating katawan. Pwede po. Siya may-ari na katawan natin eh. Hindi man iyo yan. Ang katawan natin ay pag-aari na ni Jesus. Dahil binayaran na tayo. Kaya ang katawang ito ay gamitin natin para maparangalan ang Diyos. Paano mapaparangalan ng Diyos? Kapag ka ikaw ay merong magandang bunga, namumunga ka na, may bunga ka na, napaparangalan ng Diyos. Nag-glorify siya. Hindi na sayang yung panahon na tinuturuan niya tayo. Parang ito, gusto niyo ba na ayan, masarap dito, di ba? With fresh air.
Tignan ninyo si Mother Nessa, baka nagilip niya, lahat ng nakakaya pa. Sarap nga kami din. First John chapter 3 verse 22. First John chapter 3 verse 22. First John chapter 3 verse 22. Sister Lita, pakita. Kita mo na? 3:22. At ano bang ating pinili ay tinatanggap natin sa Kanya. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang talunin. Maganda yun. Ginagawa natin yung kalugod-lugod at maganda sa kanyang paningin. Pakiulit nga si Lisa. 1 John 3:22. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya. Dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Ang nakakalugod sa Kanya. Makakalugod sa kanya. Ito maganda. Meron tayong final eh. 1 John 5:14. Pakibasa nyo. 1 John 5:14. Pero nga yung Tagalog Bible mo, Sister Lita. Hindi tayo nag-atubiling lumapit sa Kanya. Kapag alam natin, ibibigay niya, anumang hindi natin, anaay sa Kanyang kalooban. Okay, ulit. Sige. 1 John. Hindi tayo nag-atubiling lumapit sa Kanya, sapagkat alam natin, ibibigay niya, anumang hindi natin, anaay sa Kanyang kalooban. Sa'yo nga, Sister Lisa, pakibasa. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hindi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. According to His will. Diba? Na naayon sa kanyang kalooban. Eh yung 5:14, 1 John 5:14. Sige, yun na. Okay na. Yun na. 1 John 5:14. Ito, sige lang. Five, teka, 5, 18, 19, 20, 21. Okay, 21, 20, 19. Sige, basahin natin lahat to. Sister Lisa, pakibasa mo 1 John 5, 19, 20, and 21. Pakinggan ninyo. Alam natin tayo sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos ay binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Oh, At tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Kristo. oh. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yun ang hinihinga natin, ha? Tuloy. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos. Oh, yan ang panguli. Mga anak, tumingin po kayo sa akin. Alam niyo ba, malaking kontra yan sa gusto ng Diyos. Luluhod ka, may harap ka, mga ribulto. Mga anak, lumayo kayo sa Diyos. Ang Diyos, hindi yan sa mga nakikita natin, yung picture, kalendaryo, yung mga larawan, ginagawa ng tao. Ang Diyos ay makakausap mo sa loob lang ng kwarto mo, na tahimik ka, kahit dyan sa labas. Kunyari, dyan ka nakatayo, walang tao dyan, walang tingnan sa'yo. Pwede mong itaas ang kamay mo dahil ang prayer na nagtataas ng kamay, effective yan. Habang tinataas mo, kausap mo. Ganyan si Nanay Turning di ba? Kaya kita mo si Nanay Turning, nakabuhay ng patay. Nanay mo yun. Lagi ko tinetestimony sa gawain. Yung si Nanay Turning, dahil nasa akin yung Bible niyan luma, yung pinasabi ko sa nila, yung Sunday, itong Bible na ito kay Nanay Turning ko. Kaya ito, lagi yung kasama. Binabasa ko ito. Ito'y madaling araw.
Kaya naman, ako na magsasabi sa inyo, naku, kayo ay seryoso. Si Nanay Turning, ang patotoo ko, isa lang vendor eh. Magwiwiting, tapos may sigarilyo pa rito. Di ba naninigarilyo dati si Nanay Turning? Totoo ba? O hindi. Oh. Pati yung mais, pagka luma na, ilalagaw ulit, lalagyan ng asukal, kaya tumatamis ulit, di ba? Manloloko. Sinabi niya sa akin yun ni Nanay Turning eh. Kaya alam ko. O di kinikwento ko. Bibili o kinakain niya. Hindi, yung... Ibebenta. Bebenta, sabi bagong Pitas. bagong pitas, Ah, bagong kaya laga. matamis. Matamis ang matamis. Bagong Oo. pitas. Balot, Mais, balot mais, puti, mais. balot puti, hindi yung balot sa puti. Pati balot balot. sa- balot sa daga, yung Balat sa... Mamataw. Puro panluloko, tapos yun sa umaga, pag wala sigarilyo, maglalabayaw, ang kita ko noon. Yung sigarilyo, una ko yung sigarilyo kundi yung behang gayon. Maglalabay yun yung apinoy nasa loob pa. Hindi mananalo rin si Tita Bergie sa lakas ng boses at ingay. Kaya yung kanyang ilalim Oo. na yun, itim, sunog. Matindi yun pagka nagsasalita, pagka nagalit ang boses Gusto ko. yun sa umaga pagka yung nagbutak parang inay, butak ng manok na naman yan. Kaya lang, ang favorite nun, si Brother Nestor. Ba, ewan ko kung bakit, hindi ko alam. Kapisa ka kayo, hindi. Umpisa na. Namatay na. Ay, kapisa niyo nga buhay pa. Oo, kaya wala. Ngayon ay ayaw na namin pumisan. Ay, ngayon. Hindi, kahit anong buhay ayaw na nahigwa ng magiging nga sila. Alam niyo, si Nanay Turning, humingi yun ng kapangyarihan. Yun ang alam ko. Tuwing mananalangin yan, ay talaga naman. Magsulat, no read. No read. Grade 3 lang yun. Kasi pangalan sa mga kapatid. Halos sa walang Bible. Halos sa walang Bible. Pero mo kabisado Bible, wala naman pinag-aralan. Wala, Pinag-aralan. ka na nga rin. Yan, oo. Oo, lahat yan. Yan, Sagrado yan yan. may guhit ko lang yan. Yan, sigurado yan. Yan, walang yan. Sa guhit yan. Nahihingi nga sa Diyos ang Kaya wala karunungan. kinikulay. Yan, oo. Siya yan. Alam niya. Kaya ngayon nasa akin, Bible ang dumi eh. Puro guhit eh, puro bilog. Kaya nakasulat. Dati hindi marunong magsulat. Sige, nakasulat na ng verso. Nakasulat siya. Hindi niya tinatapon yan. Tinatapo, hindi mo marunong magsulat siya magbasa. Ang ginawa niya hinihingi sa Panginoon. Hinihingi sa Panginoon sa ituluan dito. Pero nung sinakayo, sinasama ko siya sa Bible study si nanay at mag-aaral niya sa Maynila para matuto si nanay. Hindi ko kailangan ng turo ninyo, kay Lord ako hihingi. Oh, kita mo. Hihingi kayo Hindi siya nag-aaral. Kaya ganun din ang narinig niya sa akin eh. Hindi sinasama nilang ayaw sa Maynila. Nanay, kung sumama kayo sa akin tayo mag-aaral ng Bible study para matuto mo sila. Hindi, hihingi ako kay Lord, hihingi ako kay Lord. Iba talaga yung director sa Panginoon, talagang matapang Nagulat na. kami, ang galing mo, marunong magsulat, marunong magbasa. No read. Knowledge yun. Sinasabi ka Kaya lang pangalan niya, ang nasulat, yung dandang pag may matuwid. sinusulat yung mga verses, mga chapters. Ang inay, gayon din na. Ay naapay. Eh, sa pati si Nanay Pasig. Yung mga Bible, kasi nasa amin yung mga ano niya. Pero binigay ko kay Lord. Kaya yun, na sumanib sila kasi hindi namin sa board naging. Nakita nyo? Ayun nung may sakit na sikmura, yun nung wala pa sa Panginoon, hindi kami, ikaw pag-uaro ng pestahan, igagala yung mga posisyon ng Santo. Kami pangdalasan ng tuhog ng Sampagita at saka ilang-ilang, sinasabit nila yung pagdaan ng posisyon ng 4. Sinasabit ito sa mga saktong yun. Mali pala naman yun. Hindi naman gumaling-galing ang kanyang sikmurang aray. Kaya tingnan namin sa doktor, sabi ulcer na daw, operahan. Ayaw naman niya, wala kang pera. Dumating, aray, pastor, awa ng Diyos, itong dumating. Bago dumating yung oray, may nakapag-alaga ko si nanay ng matandang lalaki na may pumunta sa amin matanda. Nagpaalaga kay nanay. Hindi kami galit na galit. Siyempre kami wala nang makakain. Nagdadagdag pa kayo ng makakainin. Tapos matanda yung alagayin pa. Pag uwing nagkasakit at nagdadanya natin sa ospital, yung pala yung si Lord. Si Lord yun, dumating niya yun. Parang may isang tao na sinubo kasi Nagkatawang tao. kaya mong alagaan ni Kristo pala yun. Doon nagsimula. Alam niyo matanda, nawala siya sa amin. Pero maging matanda na ayos namin, nabihisa ninay, niligo ninay. Nagbigay ng ano talagang Panginoon sa iyo. Parang ano, parang magkatugma, Sinubok no? talaga si Panginoon. May nauna muna na tao. Oo. At sumunod ako na Oo, bago dumating, si Pastor na, ito na, nakaano ko sila na yun na, bagong sinay niya sakit niya, sabi, pag yun hindi nakapag-almusal sa umaga, kailangan bago siya maglaba o magano, lalapatan mo na kahit tinapay yung kape. Aba, nung ilang ano na salita ng Diyos, sa linggong di kumain, pasting, galit kami, kumain kayo, mga may sasakit sa simulan.
Wala na akong sakit, magaling na ako, pingaling na ako ni Lo, huwag niyo pakainin. Isang linggo, hindi kumain yan ha. Kita Eh, niyo, sabi ko, pag yun, kasi ano yun, serious habang nakikinig. Ganito rin yan eh, nag-aaral. natatakot niya, gawa mong Bible ka ng Bible diyan, hindi kayo nakakain pang kahit malang kapay. Nakakabasa, hindi malabo mata. Hindi ho. Hindi ho, hindi mo alam. Mali tapos sabi ko, hindi ka ho kayo misak na sikmura, huwag muna kayong magagayaan at kayo imisik mura pag hindi nalapatan ng anin o di tinapayaan. Eh di pag wala naman ninasakit, hindi na nasakit, magaling na ako. Isang buwan, isang linggo hindi kumain yun. Pasting. Nagpastime. Dapat Eh di yung nagalit sa tibarin, ano? Ayun nga pa, Iba yung